Meron daw isang dalagang naninirahan dito sa gitna ng kagubatan. Kaya ngayong araw ay sinubukan ng aming team na puntahan ang sinasabi na kanyang tahanan. Ibig sabihin magluluto pa lang kayo. Wawa man sila oh. Magluluto pa lang. Grabe pala yung mga kabayan, naidulot talaga ng bagyo dito sa Bicol. Kasi alam nyo ba ito, hindi ito nadadaanan, inayos lang to. Kasi napakaraming gumuho at nakaharang dito sa kalsada. So ayun, magandang araw muna sa lahat at pupunta tayo ngayon sa scout ni Commander. Sasamahan natin siya ngayon. Medyo malayo-layo din ito mabiyahin natin pero samahan nyo kami. Pasalamat na lang din kami nakakadaan na ngayon kasi yung mga nakaraan pala ay hindi talaga ito madaanan. Grabe ito, may nadaanan na naman ako dito ng landslide oh. Ayan oh. Nakita ko ito nung sa picture, nakaharang din to dito sa kalsada kaya grabe yung epekto talaga. So sila Commander doon sa unahan at nagamit ni Commander yung kanyang sasakyan na ATV para makababa doon sa pupuntahan namin kasi yung pupuntahan nga namin ngayon ay medyo maputik. Driving down a country road, windows roll down, radio playing, winding past the open fields, the fresh air is so invigorating. Going wherever it may lead, no rush, no plan, enjoy the ride. Just me and the countryside. Grabe, halos bagsak yung mga nila, yung mga poste dito. Tapos di ko alam kung bakit nagkaka-landslide. May mga puno naman siya. O dahil baka puro nyug lang talaga yung nandito sa halos sa mga bundok dito. Ay po, natanaman nila yung mga gilid ng mga punong kahoy, hindi lang nyug para makapit yung ugat para hindi magkaroon ng landslide. Kasi ang dami kong nadaanan na landslide, mga kabayan, sobrang dami. So ito yung nakita ko pala noon nga, sabi ko kanina, ito yung nakita ko sa picture na nakaharang sa kalsada nung nasa Isabela kami. Halos hindi makadaan ng mga sasakyan talaga. Oh, grabe talaga oh, landslide na naman. Oh, malapit na kami sa pupuntahan namin pero wala, puro landslide talaga. Ang dami. Mapapansin nyo kasi oh, wala halos punong nakatanim kaya nagla-landslide. Malapit na kami sa pababa sa pupuntahan namin. So yan, paakit ako na, ibaba ko na yung motorsiklo natin doon sa baba. Kaso nga lang kailangan ko umakyat maglakad kasi takot si Commander ibaba dito yung service niya. So ganun din pala, akit din pala tayo. So yan, dito na kami sa location ng bagong tutulungan ni Commander at awan ng Diyos na ipasok namin yung sasakyan dito ng maayos. Pero sobrang putik nga lang, hindi ko lang mabidyohan kanina kasi kailangan makahawak tayo sa handle ng motor ng maayos kasi baka ma-slide naman tayo dito. Pero sobrang putik talaga, as in ayun o, pakita ko. So yan yung pinasukan namin. Yung mga motor nga nila ando dun lang oh, hindi nila may pasok pero kami pinasok namin. Ay medyo madulas lang yung daan pero okay lang. Okay, hindi dito na tayo. Ayan o, ayos pa yan? Ha? Ayos pa naman? Oo, yung kamay ko lang. Grabe o. Masakit magtiga. Ha? Nakakatulala no? Paano eh, grabing doon, pababa? Kailangan pala nating tumawid pa dito sa sapa na ito bago marating yung tutulungan ni Commander. So, ayun, mauna na ako at si Commander may kausap pa. O tara, unahan ako na maglakad. Pasok na tayo dito sa gubat matapos natin makatawid dun sa ilog. Si Commander dun pa sa likod at sabi ko mauna na ako para malaman ko yung sitwasyon dun sa iba vlog niya kung nandiyan ba o ano. Kasi wala kaming contact dito. Basta lang kami pumunta kasi nga sabi gusto daw magpatulong. Gustong ilapit ng mga tao na alam nilang nangangailangan yun. Kaya ayun, tayo muna mauna. May mga bahay din dito pero kala ko bahay. Oo nga, bahay nga, meron dito bahay.
Medyo malayo-layo din po pala itong papasok na ito. Kala ko pagpasok ng motor doon na. Okay lang. Medyo ano lang nawala yung init, pero sana uminit pa, maaga pa naman. Para may mapuntahan pa rin tayong iba after nito. Ang nakakalungkot lang, pagdating ko sa sinasabi na kanyang tahanan, ay wala akong nakita ni isang tao man dito. Inisip ko na baka umalis sila ng mga oras na ito, na baka marahil ay meron lamang silang mahalagang inaasikaso. Sinubukan ko rin na maglibot-libot sa pwesto na ito, pero wala talaga. At wala rin kapitbahay na pwede kong mapagtanungan kung nasaan ang sinasabing dalaga rito. Okay, so yun lang. Walang tao dun sa pinuntahan natin na sinasabing kubo ng dalaga na tutulungan sana ni Commander. Walang tao. So gusto ko pa naman sana isorpresahin natin sila kasi hindi nila ina-expect na ngayon tayo darating. Pero mukhang walang tao. So naglibot ako dun sa paligid, wala talaga. Okay, mabuti na lang hindi pa natin pinasama si Commander kasi medyo malayo din to nilakad ko. Pupuntahan natin sila doon sa may medyo labasan at masasabi natin na wala. Kung kaya't mas minabuti na lamang namin na bumalik na. Paano gagawin natin? Wala naman yung pinuntahan natin. Wala, uwi. Ha? Uwing luhaan. Uwi na lang tayo? Oo. Pero babalikan mo ba sila? Babalik ka pa? Babalik ako sa kanila at yun nga yung sinabi ko sa kanila na babalik ako sa kanila. At may estudyante silang nilalapit. Yung babae, no? Oo. Ganda pa naman yan. Nakita ko sa picture, no? Sayang. Yan, tingnan natin pag pagbalik. Okay, so pupunta na din siguro kami. Balik na lang kami dito sa susunod. At bibisitahin niya din si Tatay Dodong, kapatid ni Tatay Filomeno. So wala tayong magagawa. Paulan na rin. Lalabas na kami dito sa sa location na to. Papalabas na kami mga kabayan. Pabagsak na talaga yung ulan. Pero sana naman makalabas pa kami dito na hindi kami abutin ng ulan para may masilungan kami. Kasi dito wala masyadong bahay. Wala kami masisilungan. Diyan na sila sa likod. Ayan, palabas na rin sila. Medyo mabagal lang talaga si Commander kasi unang-una buntis. Tapos hindi naman talaga pang mabilisan yung service niya. Ginamit niya lang kasi nga alam niya na yung pagkakasabi sa kanya, yung location na pupuntahan ay hindi daw maganda. Kaya takot siya dito sa motor. Yun si Rans. Rans, kaya? Giyaw na ka? Ha? Madulas nga, sobra eh. Ando si Commander, di pa nakakalap. Nasa likod pa rin. Ito yung mahirap kapag gantong buwan na talaga. Mahirap na kasi puro putik na kadalasan. Ayan na si Commander sa likod. Yata tayo kasya, una ako. Di tayo kasya. Yata tayo kasya. Grabe, astig. Buntis pa yan, di ba? Gusto niyang ma-experience yung service niya. Bihira kasi siyang makagamit, sa kanya din kasi yan kasi yun nga, hindi naman siya marunong sa motor. Gusto niya kapag, lalo na kapag nakapanganak na siya, talagang sama-sama na. Ngayon okay na daw sabi niya kasi medyo malaki na yung tiyan niya. Kumbaga makapit na daw yung bata. Ako takot pa rin ako, pero alam naman niya sa sarili niya kasi alam ko magaling si Commander sa ganyan kasi 3 naman yung anak niya, okay naman lahat at magaling naman siya magaling siya mag-alaga ng bata sa loob ng sinapupunan niya. Lahat ng pwedeng alam niya makakapagbigay talino sa bata, ginagawa niya yun. O tara na, labas na tayo, ulan na. Grabe ngayon lang ako nakakita ng baboy na ganito kalaki, mas kulay itim. Hindi ko alam kung baboy ramong tawag dyan o native. Native yan, Nay? Baboy ramo yan? Iba yung native dyan, iba? Okay, laki kaharang sa daan. Okay, so napatigil kami dito sa, alam nyo yun yung pinamigayan natin dati ng mga package sa mga manidi. At meron kasi dito isang dalaga noon na matandaan ko, kaya sabi ko kay Commander tsaka kay Rans, tigil muna kami kasi maalala ko meron ditong dalaga noon na nag-aaral.
na alam ko hirap na hirap din sila sa buhay. Sabi ko subukan nating baka makatulong tayo sa kanya kasi umiiyak yung mama nga niyan dyan, kinausap ni Commander yan. Yan. So umiiyak nga yung mama niya kasi may posibilidad na mapaalis na sila dito kasi hindi nila to sariling compound na to. So wala silang pampatirik ng bahay, although meron daw hinulugulugan nga, so wala silang pampagawa. So baka makatulong naman tayo kahit paano. Subukan lang natin, wala namang masamang sumubok, di ba? So tara, at antayin natin na si Commander. Kay Commander na channel na lang tayo vlog, hindi na sa akin. Sabi ko nga ikutan namin kanina at nakita ko kasi yung dalaga dito kanina bago kami pumunta doon sa location. Nakita ko dito, sabi ko stop tayo, ikutan natin at tanongin natin kung payag sila na ma-feature sa mga channel natin. So payag naman daw at kay Commander nyo na lang yan makapanood. Napakagandang bata nito, promise. Kahit siya ay maniday, napakaganda niya. Hanap ng ulam, kalipit na ulam. Maghanap ng ulam. Ibig sabihin magluluto pa lang kayo. Wawa man sila, magluluto pa lang. Hindi ko alam yung pakiramdam ko sa tuwing nakakaroon ako ng kaharap na ganitong klase ng mga tao. Pero napakasarap talaga sa pakiramdam, lalong lalo na ang makausap sila. Ano yun nga yung 2,000 na kitahin mo? Ilang araw yun? Wala po po, dyan naman sa mga conserver sa malaking bahay. Napupunta kayo dyan? Bait ano? Nakisilong muna kami dito sa bahay ni nanay, ni lola. Kasi umulan kanina. At nagluluto sila ng, yun yung pinakita ko sa inyo kayo, nagluluto si nanay ng tapalang. Yan. Yan, sa English ay clamshell. Isa sa mga paborito natin na ulam. Mali pala yung, dito ko nalaman na mali pala yung ginagawa ko. Kasi ako nilalagyan pa namin ng tubig. Sabi ni nanay, yun daw ay pala kusa yung nagtutubig. Di ba nay? Kusa nang nagtutubig yun. May sariling tubig yan. Yung kaldero mo na talagang pang solo lang ano. Kasi ang liit. May mas malaki bagaw. Ay, may mas malaki pero baka kanin yung laman nun. Kanin. Wala na daw asawa si nanay. Sabi ko nga kanina hanap kami. Tumawa lang naman si nanay. Meron kami dun ay. Masipag din. Kaso nga lang sakitin. Anong sasalita nyo yung yung halimbawa kakain na tayo ganun? Paano? Nikaon de. Ano? Nikaon de. Nikaon ano? Paano? Nikaon de. Nikaon de. Nikaon de? Apo. Nakakatuwa pakinggan yung mga salita. Kanina nga may mga bata na mandi dito. Ay nakakatuwa pakinggan yung mga salita nila. Sabi ko nga syempre ang sarap din sa pakiramdam na nakakasalamuhan natin yung mga original Filipino. Kasi alam naman natin na sila talaga yung original. Kasi mga kagaya naman natin nalahian na kasi tayo ng Malaysia. So kumbaga halo-halo na. Sila talaga purong Pilipino talaga. Paano kayo pala dito ng bagyo? Nung itong nakaraang bagyo, paano kayo dito na naglikas kayo? Naglikas ako. Saan po kayo pinapunta? Doon ako punta. Sila dyan sa bahay. Totoo ba, Nay, na anong pangalan mo? Christina po. Totoo ba, Christina, na noon nung hindi pa kayo dito nakatira? Hindi ko alam kung buhay na si Christina noon, Nay. Pero ikaw, alam mo yun sigurado na sa bundok pala kayo dati nakatira, Nay? Hindi dito? Yung mga ninongo. Pero naranasan mo yun na, inabot mo yun. Na talagang sa bundok kayo nakatira. Tinuturo nila kasi yung kabilang bundok dyan daw sila nakatira. Tapos palipat-lipat, ganun. Parang alam nyo, hindi lang naman sa original Filipino nangyayari ganito. Kasi alam ko sa mga taga Middle East, alam nyo din na yung mga Bado ba ang tawag sa kanila, pero sila yung halimbawa sa gagay sa Kuwait, sila yung original Kuwaiti, sila pa yung talagang walang mismong tahanan. Kumbaga, di ba, Nay? Tama. Kung alin pa yung original talaga sa bayan na ito, sila yung walang sariling lupain, sila yung walang sariling tahanan. Di ba? Yun lang yung isa sa nakakalungkot. Kasi ako, based on observation lang din naman yun, kasi nga nung napunta ako sa Kuwait, sa ibang bansa, nasabi ko din na talagang bakit yung mga original Kuwaiti, sila yung nasa disyerto lang, doon talaga lang yung nila. Di ko alam kung dahil doon sila sanay o gusto din nila yun, pero
siguro naman kung bibigyan sila ng maayos na matitiran, hindi naman nila aayawan yun, di ba? Hindi. Parang kayo na, di ba? Kung bibigyan kayo ng lupain at maayos sa tahanan, ba't natin aayawan? Blessing yun. Yun yung isa sa sa observation ko na nakakalungkot sa ganitong kaya nasabi ko na hindi lang sa Pilipinas to nangyayari, sa ibang bansa din ganun din. At si Tinay, sabi ko nga kay Tinay, yan si Tinay, kapag ready na si Tinay na ma-feature sa channel natin, totally ngayon nakikita na nga si Tinay, pero mas malalaman natin kwento ng buhay niya kapag napag-desisyon na ni Tinay na payag siya. Kasi si Tinay nag-aaral din, si Tinay ay grade 9 na si Tinay. So nagkikwentuhan nga kami, sabi niya may bagsak daw siya sa math. Pero sabi ko nga, ang math naman ay hindi naman yan talaga totally, yung mga square root na yan sabi namin. Okay lang na may bagsak ka dyan kasi sa totoong buhay hindi naman yan kailangan. Kasi isang ka ba naman nakakitang trabaho, di ko alam, yung mga engineer siguro, mga architect, baka related sa ganyan o mga accounting. Pero sa totoong buhay naman kung di naman yan yung kukunin mong trabaho ay wala namang ganyan na computation, di ba? So kaya nga sabi ko nga, kaya nga inimbento ang calculator para hindi mahirapan ng tao mag-compute. Kung may isusukli ka man, kung halimbawa si Tinay sa pag-graduate niya ay maging kahera, may lagi naman yung may calculator na katabi. Hindi naman kailangan ng square root na yan. So hindi naman natin dinidiscriminate na hindi nyo seryosohin yung math kasi nasa part pa din kayo ng pag-aaral, nasa stage kayo ng pag-aaral, so kailangan nyo ding pag-aralan talaga sa school kasi hindi nyo man may papasayan kumbaga. Pero sa totoong buhay, pagtapos mong mag-aaral, yun yung sasabi ko lang kay Tinay na baka mamaya ma-discriminate si Tinay, sabi niya ayoko na mag-aaral, di ko may pasa yung math. Baka sabihin ni Tinay gano'n na lang, ayoko na nanay mag-aaral kasi bagsak ako lagi sa math. Baka ma-discriminate, hindi naman kumbaga sabi ko hindi naman yung kailangan totally sa totoong buhay. Pag plus panapasok pa naman. Pero pag yung may mga letra-letra na, na-skip na ako. ako naman, sabi ko naman, noong kapag math na, nauwi na talaga ako sa bahay at nuod ako ng Dragon Balls. Wawa ng Diyos na kagraduate naman. Ngayon, nasa larangan naman ako ng pagtulong, di ko naman kailangan magkwenta dito. Pag dumukot naman tayo ng pera, wala namang suklian yun. Wala namang kailangan ibigay sukli. Diba? Okay lang, at least, kumbaga, yung pag-aaral nga sabi ay, kailangan niya pagdaanan ng tao para maging mahusay ka sa buhay. Kapag sa totoong buhay ka na, kailangan mo yun, kumbaga stage lang yan ay hinuhubog ka lang dyan para maging magaling ka sa buhay kapag nasa totoong buhay mo na ikaw, yung nasa stage ka na, last stage na kumbaga, kasi first stage pag grade school, sunod high school, elementary, high school, sunod kung magka-college ka, mag-college ka, senior high ngayon, senior high muna. Tapos final stage mo yung magsusumikap ka na para sa buhay mo, para sa bubuin mong pamilya, kasi lahat naman magpapamilya. Yung ko si Tinay, may plano ka ba magpamilya, Tinay? Meron? Siyempre meron. Kung si nanay nga nagpamilya, ikaw pa kaya, di ba? Si nanay ewan ko, pag nakumbinsi ko, hanapan ko si nanay ng makakatuwang pa. Kahit 70 na si nanay. Okay. So maya ay papunta na din kami kasi medyo madilim-dilim na din at inabot lang talaga kami ng ulan. At tinatay din namin si Commander na matapos dun sa kanyang tinutulungan. Tinay ha, pag ready ka na ha. Pagbalik namin dito at for sure yan na pumayag naman ano pangalan ng tinutulungan ni Commander? Mary Joy. Si Mary Joy, pumayag na siyang ma-vlog ni Commander. For sure yan, babalik kami dito para magpaabot ulit ng tulong. Kaya kung payag ka na sa pagbalik namin sabi mo ako ha. Gusto ko kasi matulungan din si Tinay sana sa pag-aaral niya kasi grade 9 na. Malaking kabawasan din sa kanila kung matutulungan natin sa kanyang pag-aaral kahit pa paano, diba? Okay, so hanggang dito lang muna yung vlog ko sa Facebook. Maraming salamat at saludo ako at malaking respeto namin sa lahat ng Manidi sa original Filipino. So sana kayo din kapag may nakita kayong Manidi, wag nyong yung iba parang iba yung respetong binibigay nila, baligtad. Dapat taasan natin yung bigay na respeto sa kanila kasi sila yung mas original, sila yung mas may-ari nitong Pilipinas. Di ba? Tayo halo-halong lahi na tayo. Para tayong may lahing dayuhan dito. Sila yung original dito. Kaya taasan natin respeto sa kanila. Yun, tumigil na yung ulan pero kita nyo naman napakadilim pa rin. Pero yun, salamat kay nanay na nasilungan namin. At samantalahin na namin yung pagtigil ng ulan, uwi na muna kami. So tara, nakatulong naman si Commander dito. At sana panoorin nyo yun, yung vlog na yun. So tara, biyahin na ulit tayo. Sa susunod natin pagbabalik sa lugar na ito ay sana'y madatnan na natin ang sinasabi nilang taong nakatira dito
upang nang sa ganon ay malaman natin kung ano yung pwede nating maitulong sa kanila. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa suporta.